Andito tayo sa Angeles City, dito po sa Pampanga. Kasama pa rin natin, kasama na naman natin si Doc James Bayang o mas kilala na Doc Brahman. Hi. Doc, ayan. At, welcome to our place. Yes po. Sir, yung unang episode natin sa Baguio, maganda yung response, no? Kaya nag-decide tayo na gumawa ng dugtong doon sa series, but this time ang pag-aaralan natin talaga ay paano talaga gawin itong Black Soldier Fly. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So, yung buong cycle, Doc, is from the collection of the garbage. Okay. Then from the rearing. And then the harvesting. Harvest. And then yung distribution of the larvae. And then at the same time, the frass and the fertilizers. The whole operations, we have it here. Although what we have here is very small, no? Napakaliit niya. This was an initiative of the city mayor. Okay. Our mayor here na talagang ito kasi hinahanap niya yung sagot sa zero waste. Okay. Ngayon, kung makikita nyo, pagpasok nyo kanina, the city hall is within a compound. So, ang compound ho namin dito, we have at least 3,500 to 5,000 visitors a day. So, can you just imagine yung basura na nakikreate? Dito pa lang sa compound. Yeah. So, within the compound of the City Hall, they are required to bring all their basura here every afternoon. Kaya kung makikita nyo, meron kaming pail dito, meron kaming kiluhan din dito. So, at the end of the year, Christmas na ganito, usually yung mayor, kung sino yung pinakamaraming basura, merong bigas. So, parang pang-inganyo ba? Okay. So, we have a daily average waste of at least 400 to 800 kilos a day. So, nakita naman na ng mga barangay yun. So, sumunod naman sila. So, pati doon sa mga ibang barangay within Angeles, ay ginagawa na rin tong Black Soldier Fly. May dalawa na kami. Although mabagal yung usad, no? Okay. Kasi nga, ito yung sinasabi natin, in Ilocano, na kita jackpoti. So, they have to see is to believe. so unti-unti naman. Okay. But the response is maganda. So, we are trying to expand. At siguro by next year, gagawin na namin itong breeders lang. Okay. So, ang mangyayari is parang contract growing in the thing. So, the city hall will be giving them the eggs, and then we get back yung mga larvae, yung mga frass, and then siguro from there we will start a new venture. Okay. Doc, bago natin pasukin, Doc, gusto ko lang malaman, kumusta yung feedback ng unang episode natin sa'yo? Well, alam mo Sir Buddy, medyo medyo nagulo yung buhay ko. Madami ang tumatawag. Sunod-sunod na madaming tumatawag. But sabi ko nga, I welcome every questions they ask. Kasi at the end of the day, kahit na maglabas ka ng 50 katulad ko, hindi mo kakayanin ang buong basura ng Pilipinas. That's why sabi ko kay Sir Buddy, kung pwedeng para turuan ko yan, then tingnan natin saan tayo pupunta. At the end of the day, we are solving our problem. Ganon kadaming basura, ganon din kalaki ang potential. Yeah. Pero iba na yung umaabot sa akin, hindi na LGU. Private na. Yeah, which private. is, I like it better. Oo.
Ito yung Mas mga mabilis. audience ng agribusiness yan. Mas mabilis. Oo. Sabi, you make money, I make money. Scratch your butt, you scratch mine. So may mga, so far may mga negotiations na kayo? Meron na. Oh, Meron na. okay. Actually, okay. napakabilis. Mhm. Matagal na nilang tinitingnan nito actually. Ang sabi nga nila, matagal na namin inaabangan. Pero parang yung nakita namin na operations mo is still, yun yung parang pwede kami. Sabi nga naman nila. Okay. Pasok po tayo, Doc. Yeah, you're welcome here. Dito yung namin, no? Ito yung munting facility namin which we pag dumadating ang mga dumadating ang mga bisita namin or the LGUs. Ang dami namin dito. Siguro within a month, halos weekly meron kaming yung tawag mo yung dumadating yung mga LGU dito. Benchmarking. Yeah. Last month dumating ang Baguio. May Mindanao pa ako dito eh. They really want to learn the process kasi nga sabi ko the last time it was introduced but hindi siguro nabigyan ng magandang break, no? Okay. Now I'm giving everybody a break. Doc, sabi mo maliit lang to. Gaano ba kalit itong facility? I think this is around ilang square meters to, nasa 300, 400? Parang around ganun. Parang wala. Ano, Ano? 400 to? Hindi ako marunong sa ganun. Mga 150 lang to. Oh, maybe. Ganun lang. 150 or plus. Sige, Doc, anong unang ipapakita natin? Well, first is we'll start from our eggs, no? Makikita nyo, our eggs are here. We have dates, no? Eggs na to. Ewan ko kung makikita ito. Yun, dami. Ayan, no? Yun po yung pipisa na magiging larvae, Doc. Actually, napisa na siya from eggs. Okay. So, ito, kung makikita ninyo, mas maganda kasi siya dito na nakaligay rather than i-diretso. So, that is based on my experience, no? So, kung napisa na siya, andyan yung larvae, Doc? It's here! Nakita niya. Napisa okay. na siya. So, gumagalaw na to. Yeah. Kaya lang masakit sa mata. Pag matanda ka na, wala na. Oh. Kita naman. Yeah. Di problema, nung lakay ka, nawalin. Pag matanda ka na daw, sabi ni Doc, hindi mo makita. Sorry. sorry. So, Okay, so lahat to puno. yeah, but we have dates, Okay. Actually, ang sinasabi nila for 5 days, that's why we call them 5 days old, ibabagsak namin. So, may basura na Yeah, naka-ready? actually, meron kami. Parang din parang manok, we have spray starter, booster, and everything. So, meron din kaming partnership with local soya factory, which Okay. is just nandito sa tabi, na wala silang paglalagyan. Ang soya, kasi, sapal is, pagdating ng 3 araw, bahaw yan. So, what we do, kung makita mo, may konting amoy, no? But within 2-3 hours, mawawala yan. So, yan po yung sapal Yan ngayon. yung sapal ng soya. Doc, parang naka-bed ka rin. I-bed mo yung mga basura. Yes. Pero makikita mo, di ba, ang basura natin usually may papasok sa loob yan eh. Papasok siya sa loob, and then may yung tinatawag natin lise, which is, yun yung pinipigilan ng EMB na pag naghukay ka ng mga basurang, mga nabubulok, nagpuproduce ng liquid yan, which ang gagawin niyan is iaano niya yung yung tubig, i-contaminate niya yung drinking water natin. Okay, so ito po yung larvae. Papatong mo lang siya. Yeah, papatong lang namin yan. Gaano po kadaming larvae yan, Doc? 40 grams. 40 grams. Yeah. Dito sa na ito, ang calculation ko kasi dito, ang ginawa ko is pwede siya ng 50 to 70. But as I have mentioned during our first lecture dito, the black soldier fly is very, very variable. Hindi porket sinabi mo na 20 grams, ganating mo, no. You just go to the median lang. So yan.
Dok, so halimbawa, pag itong bed na to, gaano kalaki to? It is 1 and 1/2 by 4. 1 and 1/2 by 4. Yun ang standard ko na ginawa. Palaging sinasabi ko to, no? The difference. Pag bumili ka kasi ng grower, pinakain mo sa baboy mo grower, pag naubusan ka, pwede ka ulit bumili ng grower. The same. But with this one, pag naglagay ka ng isang timba na basura, ang laman nun hindi pare-pareho. By tomorrow, iba na naman yung basura na yun, especially the kitchen waste. Yeah, nagbabago-bago. Okay, so ang marking na yon, ba't niya linagyan ng marking, Doc? Ito yung ang sinasabi natin dito. Meron lang kaming palatandaan kung kailan siya ibabagsak, kailan siya, ilan grams siya. 40 grams. Ilang yung date niya nung kwan. So, hindi pare-pareho. Date nung 40 grams na yan is nung December 9. This is nung hinarvest namin. Siya yung napisa. Mamaya-maya mag-harvest din tayo. Okay. So, napisa siya nung December 9. No, hindi siya napisa. Ano? Na hinarvest namin siya from the lab nest. As eggs. As eggs. Okay. Pero usually kasi, you have 3 days, 4 days, they hatch. Then 5 days usually, idadrop mo na. Pero kuminsan kasi I do not follow it, no? This is just a guide for the boys. Yeah. Ngayon, pag titingnan namin na pwede na siyang ibagsak, babagsak namin. Pero the bigger the better kasi, the faster. So in this case, it's 10 days. Yeah, 10 days, yeah. 10 days after nung harvest. Harvest. So kung makikita nyo, ganyan siya. And then, on the 2 days, 3 days, meron siyang ganon. And then 4 days, 5 days, meron siyang ganito. Ito muna, Doc. Discuss muna natin. One at a time po tayo. So ito po ay ilang days na po dito? Ito na sa, kailan ito nabagsak? 17. Nung 17. So today is 19. Okay. 18 na, so 2 days after. Yeah. 2 to 3 days after, ganito po itsura niyan. Yeah. Kung makikita mo dito, kung bago kasi ito, no? Makikita mo may langaw. Okay. Langaw na housefly yan. Housefly. Now, nakikipag-compete sila dyan. Oo. Pero once they grow this big, okay, ito na. Pag lumaki siya ng ganito kalaki, which is, ilang days na to? 1 week na ito. 10, 19, 9 days. So, 1 week. after 9 days, eto na. Ito na siya. So, wala na yung housefly. Wala na. Okay. So, ang lalaki na niya. Yung kuminsan kasi meron ding yung segregation nila may plastic pero hindi mo maiwasan yun sa mga especially restaurants or nakalagay siya sa plastic. Okay. Pero kung makikita mo, hawak naman yan, naka-gloves naman din sila, pinupulot na lang yung plastic, tuyo na. Tuyo na. Oo. Saka kinain na yung nakadikit. Kinain na nila. Wala na siya. Ang dami. Yeah. So, based dito sa record nyo, it's 400 grams lang. 40 grams yan. 40 grams lang. Oo, 40 grams. Pero ngayon, ito na yung 40 dating grams 40 grams. Yan na. Wow, ang dami. Dok, mga ilan na to kung titimbangin mo to? Kasi usually I harvest them 10 days, 14 days. Depende kasi sa laki. So, ito is 9 to 10 days. Yung dating 40 grams, ganito na siya kadami ngayon. May ano na ito? Mahigit na 10 ito. 10 Kilo. 10 kilo. Sobra na. Okay. So, ibig sabihin, Doc, posibleng yan, yung original na 40 grams, mapupuno niya hanggang dito. Pupuno ko yan. Papunta dyan yan. Okay. Try mo i-touch ito, ang init. Ano mo lang, gano'n mo lang. Give mo ng 1 inch difference. May init. Ba't parang may kuryente siya? Kasi yung init niya kasi. Yan yung mga makikita mo na decomposition is ongoing. So, ibig sabihin, sir, bagsak ka lang ng bagsak ng basura. Yeah. Later ka na mag-segregate. Yeah. Ito, makikita nyo mamaya, yung laman yan, usually 50 kilos yun. Ayan, no?
Usually, naglalagay kami ng isa, dalawa, tatlo sa isang araw Na basura. na basura. So, dito ilalagay namin 150 na. Makikita nyo, dito na So, sila ibig maglalagay. mong sabihin, Doc, pag ilalagay mo dito, then bahala na si Black Soldier Fly Gagapang yan. nagagapang. Larvae, gagapang. Kahit pa paano, may utak din naman sila, no? Hanapin nila yung bagong pagkain. Oo. Kasi ubos na doon. Ubus na dito. Oo. So, papunta yan dito. Pag ano niya, mapupuno yan hanggang dito. So, Doc, ang pinapakain mo basura, kay fresh, kay cook, lahat yan, kakainin na. Basta nabubulok. Basta nabubulok. Dito, yung mga hayop na nasa gasaan. Pati yun. Kinukuha ko na lang kasi at the end of the day, baka makadisgrasya pa. And it adds, yung kagandahan na pagkain ng black soldier. So, nag-a-add na naman siya ng food, ng basura. Papunta na dito yan. So, nag-add siya ulit ng basura. Pag kinuha mo yung basura, talagang halo-halo, no? Yeah, halo-halo talaga. That is the Wala namang sabon yan or something. Wala naman. Paano yung, di ba, pag naghugas sila dun sa restaurant? Siguro with the volume na kasama niya yung mga ibang kwan, hindi na makapansin-pansin. Hindi niya kaya na. Yeah. Insignificant na. Insignificant na siya. Like yung yung mga natin sa Baguio, 'di ba, yung mga na ma-sprayan. Kaya niya i-tolerate. Kaya na i-tolerate, yeah. Kita mo yung mamaya nasa ibabaw na 'yan. So gagapang sila. Gagapang sila 'yan. So today ho ba pupunuin na natin tong bed na to? Hindi pa. Hindi, bahala na silang yan. Bahala na siyang gaganyan yan. Kasi nung basura, pupunuin na ba natin? Hindi pa. Hindi pa. Pero sila na yung magpupuno niyan. Kahit na nandyan yan, siguro bukas yan, nandyan na yan. Kasi once they are crawling, tumatayin sila, nagtatambak-tambak. Kaya makikita mo yun. Nakita mo yun, ganun yung itsura niya. Parang bundok. Nakita mo ngayon yung itsura niya after one day. Naging flat. Kumalat na. So, ito naman yung harvesting ng eggs. Teka sir, ipaano lang natin sir, para sige, makita total, ng meron pa audience. naman So normally, in a day, ilang kilo of basura ang dinadagdag? Minsan, nasa 30 kami. Minsan, nasa 150. Hindi pare-pareho. Per bed? Yeah. Gaya nito, kunwari, yan, malalagyan yan mamaya ng 50 kilos. Ito, nalagyan na namin ng 50 kilos ito. Pero baka mamaya hapon mag-a-add kami ulit ng 50 kilos. Ganon siya kabilis. Yeah. Tapos yung another one doon, 50. Ngayon, yung bagong lagay natin, ang kilos niyan nasa let's say, nasa 5 kilos lang. So, all in all, sabi ko nga, yung pagkain mo kasi dito, hindi pare-pareho. But again, it would be a one-day feeding. Lagyan mo doon sa gitna para makita nila paano gumapang yung mga yan mamaya. So, linalagyan lang ho sa ibabaw yan kasi gusto lang ipakita sa atin ni Doc na gaano sila kabilis gumalaw para kainin. Yeah. Okay na yun, kuya. Dito na. Dito mo na ilagay. So, hindi mo pwedeng ilagay yung sabaw-sabaw. Hindi. It will only take few minutes lang. Patuloy yung gusto kong pag-aralan. Nakikita mo, gumagapang? Hindi pa. Kita yan. Tingnan mo. Tingnan mo dito. Bakit, ha? Pumatong na. So, ganyan nun sila kabilis. Kalalagay lang ng bagong food o basura. Siguro 5 minutes.
Then after this one, makita nyo, we are harvesting here. Ito na yung na-harvest namin. Na-harvest na to. Yeah. Ito na yung harvest. Ito na. Ilang days po ito? Ilang days ka? 24 na drop. Nung 24 lang. November 24. Ilan? 4. 12-4. December 4 na na-drop. 12-4. 9, Ano na ngayon? 14 days. Parang 14 days. 14 days lang. So, December na na-drop. Yeah. December 4. Ngayon ay December 19, harvest na. Mabilis. Ito na yung malalaki. Yeah. Minsan, again, sa mga the size, the quantity, it would be, ano. Ngayon, we also leave something. Ito kasi is for our feeds na ito eh. Mm. But, yung hinarvest kasi namin dyan, kahapon, is more on our breeders, which is, ito sila. Ay, nagbabalat Pang-breeder. na. Ano na niyo ito? Pasok na ninyo. Sa ating Oh. So, yan, no? Kailan hinarvest din naman to? Kahapon lang. Pero ito, inabot na sila ng ano to, nasa 20 plus na ito. So, ito yung mga paiitlogin. Ito yung papaitlogin. Here they are now. Mm. So, from this one, actually maglalagay kami ng... Ito yung sinasabi ko na the reason why when you go into black soldier fly farming, hindi dapat siya bili ka ng eggs ngayon after mag-harvest ka. No. The operations of this one should be daily. Yun yung palagi ko ni-emphasize na everyday harvest eggs, everyday harvest ng larvae, everyday harvest din ng... Ito naman yung frost natin. Yan yung fertilizer. That is the fertilizer. Kaya mo siya inaano. That is the product naman. Ayan, yan. Yeah. Kaya sinasala. Yan. Nasira yung yung makina. May makina ako. And another one is... Sir, for a while, sir. Para lang makita lang nila. No? Yeah, okay. Itong fertilizer na to, tain nila to. Yes, yan yung frost. Yan yung isang hinahanap nung isang client mo. Yung mga kabayuan sa Batangas. Yun. Tingnan lang natin yung last na in-harvest. Yeah, sure. Ito, sisimutin mo talaga. Ay, babagsak mo pa yung isa dyan, di ba? Apo. Dok, ito ba yung simento? Of course. So, all in all, itong bed na to, gaano kadaming basura ang kinain nila? Basta Itong in-harvest natin. Nagre-range kami ng 400 to 800 a day. Yung basura ni Marky Mall is going here. Yung mga dyan, mga restaurant. Nakita niyo yung pagpasok niyo dyan, may program ng agriculture. Ayun, yung mga namin dyan. Kaya nga ubos kami ng frost dito eh. Mayat-mayat, nandyan sila. Mayat-mayat, nandyan sila. So, ibig sabihin, maganda yung frost. Una-una, libre. Yeah. Mas maganda ba yan kaysa sa, yung African, Okay, ganito naman. Ganito na. Hindi na, wag na nating i-discount si African Nightcrawler. Okay. Because at the end of the day, it's also a creature that helps in the
decomposition. Ang kinokompose lang kasi niya is yung medyo matitigas na hindi kayang kainin naman ito. Oh, okay. Kung kikita mo, ang kinakain naman ito is yung basura within 24 hours. But si African Nightcrawler kasi is something na yung i-decompose mo pa na nasa labas. So, it has different functions. Yung kaya ni Black Soldier Fly, hindi kaya ni hindi pwede kay African Nightcrawler. Yung pwede naman kay African, hindi kaya ni Black Soldier Fly. So, complementary sila. Complementary sila. Pero in terms of the itong organic fertilizer na pinoproduce nila, which is better? I really don't know how to interpret it, no. Okay. But when it comes to analysis kasi, the nitrogen of this one is higher. Higher ang nitrogen. Yes. So bahala na yung mga mag-interpret doon. Kasi at the end of the day, we also have analysis for Black Soldier Fly and we have analysis for the African Nightcrawler. So tingnan niyo po, tuloy-tuloy yung operation kasi ito yung hinarvest na bed. Yeah. And right now, linagyan na naman ulit ng panibagong basura, which is ito yung soya pulp. Yeah. Ayan, so lalagyan ulit ng 40 grams. Hindi, this is 52. 52. Oo. It's not, yung kukunin mo, it's not ganun ka, hindi siya perfect. Ngayon, puno na kami dito. Yan ngayon yung pupunta doon sa mga barangay. Ang dami yung nakuha basura, oh. Ang dami. Plastic? Yeah. Pero mas madali na siyang i-handle than yung basa siya. Yun yung, tingnan nyo yung timbang ng mga yun. Okay. Ilang kilo to? 14. 40? 14. 14. Okay. Saan pupunta yun ngayon? Ano po, iluluto po namin sa isa. Ito yung Gawing frozen frozen meal. meal. Sa mga palaisdaan po, mga ito, tilapia, bongos. Papakuluin po natin. Pakulo. Tapos, Then, Doc? Yeah. So, itong na-harvest na to, anong gagawin niya dito? Ifo-frozen namin siya. Usually, meron kami, Okay. we freeze them and then we deliver it sa fish pan. Oh. Oh. Magiging fish meal. Ito itatapon na namin sa palaisdaan. Naubusan lang kami yung plastic, wala kami makuha ngayon. Usually, ang preparation namin dito is 2 Per kilo? 2 kilos. Pero i-ano pa nila yan, tawag nito, what we do is we sterilize them. We sterilize, wala pa, paubos na. We, 58. yeah, 58. 58 kilos. Lahat na. For one ano lang yan, one bed. One bed, pero ilang grams yan? 18 18 lang. Yung 18 grams naging 58 kilos. kilos after Ilan days yan? ilang days? 14 days. 14 days. For you to be safe, just compute it times 3. Times 3. So, kung ira-round off mo yun ng 20 times 3, 60 kilos. 60 siya. But you make it into kilos. So, I'm near. Yeah. Kasi pahit naman. Pwede naman siya umabot ng 100 kung gusto mo. Kaya lang, as I have said, the feedstuff that you have will affect kasi the growth. So, frozen lahat to ngayon. That is, Paano nyo ni-sterilize? we have here, may lutuan kami.
Ito, iluluto namin yan. Sa kawa. Kawa, yeah. And then, aside from our... Sinangag or No, water yan. boiled? Yeah. There are some reasons why you do that. And then, aside from our product na isa, no? That is one of our products. And then, we have the frozen. That is the live kasi this is frozen. This is the dry. Ito naman yung dinadala namin sa mga feed meal. Ano naman po yan? This is the insect meal. Katumbas ni fish meal sa feeds. Anong saan galing sa ano rin to? Larvae? Yeah, this is the larvae na dried. Tapos, May gilingan ako dyan. giniling. Oo. So, pwede to sa mga fingerlings. Ginagawa kong fry mash. Yeah. Mas maganda pa siya. Pure na ganyan. And then, that is one of our products. Tapos yung frozen is another one. Pakain din Frozen. yan. And then, this one is another product. Ito yung sinasabi kong another product ko na bago. Ano naman yan, Doc? Ito is our foliar fertilizer. Ito naman. It's a fermented black soldier fly. Gano'n yung katagal ferment yan? 45 days. So, water and black soldier fly. Molasses yun. Molasses. Molasses yun. May certain ratio Yeah, or of course. confidential. That is one we have to keep. Okay. And then meron din tayong ina-add kasi. Just to complement the needs of the plants. So, okay, ulitin natin. May 4 ka na produkto. Yung, Frass. Anong tawag sa? Frass. Brass? Frass. Frass? That is yung the counterpart of vermicast. Okay. F-R-A-S-S. Frass. Okay. Ito yung tayo ng Black Soldier Fly. That's one. Second, is the larvae. ito. Larvae na live larvae. Pwede na live. ipakain. Yeah, pwede na ipakain. Pwede na We ipakain. have the live. Then we Third, have the frozen. Frozen. Yung pinakita ni Doc kanina. Yeah, ito. It's the frozen. 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 Okay. And finally, ito yung... Dried naman yan. Dried muna nila, then saka siya giniling. Okay. Ang purpose ito para sa fry. Fry Na and isda then, or fingerlings. Yeah, and then for feed additives. Or In lieu of- in, In lieu of fish meal. ina-add. Yeah. Okay. Tapos yung frozen, diretso rin Diretso doon. yan. Ibibigay doon Diretso rin yan. sa adult na isda. Yep. And ito, diretso rin. Yep. Sa mga tilapia na adult tilapia na pwedeng ipakain. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.